time nila. And now, pasok tayo sa drafting phase. Anong mga pagbabago ang ating makikita entering this match na this is the first time na makita na sila maglaban, by the way. And kung titingnan mo yung head-to-head natin, ay yung blue side win rate muna, 33.33%. Ba, so that's 1 out of 3 or 2 out of 6. Ba, ganun yun, ibig sabihin nun. Pero for Gods of Edit, since hindi nga sila pa nakakakuha ng point o hindi sila nakakuha ng panalo nung group stages, 0% sila. Kumbaga yung zero, yun yung ano yun yung maganda na starting at the low level ka. Ay, 0% kasi ibig sabihin, meron at meron kang opportunity to improve. And Tama. speaking of improvements, kailangan nilang ma-improve din itong mga statistics. Kasi kung usapang turtle, lamang talaga, usapang turtle control hindi usapang turtle. Oo. Usapang turtle control, medyo nagkakaparehas sila, pero mas lamang ng konti dito ang side ng TNC Voltes. Pero wala kailangan pa rin nilang manalo. And ang napansin ko naman, Lord Control-wise, ang laki ng differential. That's at around 10%. Di ba? For Gods of Edit na lamang sila sa Lord. So, dun pa lang, parang may kukuha na natin yung impression na for Gods of Edit, they have the ability to secure yung isang main objective under pressure. Kaso nga lang, hindi nila matranslate yun into a point. And also, looking at the average game time, mas matagal yung average game time ng Gods of Eden more than TNC Voltes. Feeling ko yun din yung time na nakalaban kasi nila yung Smart Omega Neos. Oo. Yun yung nagpahaba at nagpataas ng average game time nila. But now, going to the draft, mapapansin natin dito na para sa TNC Voltes, wala parang magic damage and even roam ang kanilang tatanggalin. Pero usapang mid laner tayo dito. Head-to-head natin is going to be Zeno versus Waffle. And ito yung Parsa na buff. Yung Lunok, hindi siya ganoon na nasa meta, pero tinatry paganahin ni Waffle. Nung, if I'm not mistaken din, no, nakausap natin siya way back doon sa qualifiers natin sa Robinson's Ortigas Galleria na ito Tama. talaga yung pinaka-favorite ng hero, yung Lunox talaga. At makikita naman natin na binibitbit niya rin yung pagiging Lunox user kasi average damage, that's 45,000 compared to 30,000 mula kay Zeno. Eh, yun naman talaga din ang idea kasi mataas naman talaga ang hero damage na pwedeng ibigay ng Lunox. More than a Parsa. Pero kung dito sa draft na to, magsisimula sa Joy priority for TNC Voltes. Nakuha na nga yung Joy. So, definitely for coach of RB3, pwede silang kumuha dito ng mga leg of Badang, Phobius, na talaga nga namang nakakapikil pa rin naman talaga sa potential ng isang Joy. And napansin ko lang din, no, yung dalawang coaches natin dito, parang labanan ng anime, Oo. di ba? Si Coach Tachi and Coach Barbie. Chi. Yan. Labanan ng mga Chi. Palakasan sila ng Chi. Saan ba yung may Chi na, ano, nakalimutan ko kung saan yun. Ang alam ko lang kasi, dahil nen user ako, yung mga nen lang. Hindi ko alam yung mga Chi. Yung mga Chi, Oo. ganun no? Pero, ito din, no? Parang nag-rise na rin talaga. Di man siya shadow ni Sam Jinwoo, pero nag-rise siya sa nanabitik ngayon sa gold lane. Yung isang Moscow, na kaya din kasi talagang mabuhay mag-isa at the same time yung split push na threat na meron ng Oo. isang Moscow, wala maiinis at maiinis ka kapag kalaban mo siya. Siguro sa, ano, no, sa kay Wolf, sa Wolf Index, dun sa index ni Coach Wolf, napakataas Sir Kaisa. siguro ng, ano, ng macro ng Moscow. Tuwing pipik yung Moscow, pumapalo yung macro ng team ng sobrang, sobrang taas. Kasi, imagine mo na kaya mong magstay sa lane, mag-pressure, pero because of this Joe head pick, nagkakaroon ng chef sa identity ng Gods of Eden na parang hindi kami yung normalin na 4-1 split, 4-1 split. Ang gusto namin dito, pag may nakita kami, pwede naming patayin. Laban kung laban, burst kung burst. So, kailangan nila ng pang-burst. Pwedeng kay Waffle, no? Parang, Oo. parang yung mga tipong ng Lunox, pwede nga niyang magamit dito. Pairing it up with a Joket, napakaganda nun. And napakaganda din na target nila dito si Zeno. Kasi, di ba parang, player head-to-head tapos yung featured hero mo doon, si Parsa. So, tanggal ka muna, ban ka muna sa amin. Even yung Sicilian nga ay na-consider Wow. pang tanggalin ng TNC Voltes PH. Kahit pa sabihin na natin na elite game naman yan, di gagana sa Joe at Sicilian yan. Pero pagdating kasi ng mga 10 minutes, doon ka nasasakit ang ulo dyan. So, ang lalim ng pinagugutan ni Coach Tachi sa ban ng Sicilian, I will not be surprised if mid lane pa din ang ibaban ni Coach Barbichi and even ni Coach Tachi. Oo nga. Ayun na nga. Mm. Diba? Eve ang tatanggalin. Ano ba, Ria?
May Valentina, pero it's not actually good as of this situation. Pero for Voltes, since kulang sila dito ng roam, kulang din sila dito ng mid lane, anong magandang roam para sa kanila? Oo nga. May mga batang pa, and actually, ano pa? May Hilda pa actually. Para Pwede, dito. Hilda. Para din mapigilan yung Oo, assassin. oo. Oh, Lucas. Okay. So, sino nagtanggal ng Lucas? Well, okay din naman kasi wala pa nga ding possible pa na si Gatot Katsa ay gawing... Ay, hindi! Jungler? Painisin nila ng jungler, isang Lucas. Although, Hmm. okay, Nolan pick for Coach Barbie T and Gods of Edith. So baka inisip na pwede maging jungle. Pwede din, no? Mm. Jungle Joey, to. Di ba para mga ikaw? Oo, Pwede, yung mga oh. trip natin sa live minsan eh. Pwede. Di Jungle ba? Johit. Since nasa, pwede kasing ito na yung time na makalason din agad Oh, sila. nga pala. Wow. Nandyan yung isang Selena ni Zeno. So technically, kailangan din nila dito ng strong. Oo, yan. Yan, strong Ayan na. talaga yan. Di ba? Isang show. And ganda ng combo dito, actually, ng Selena and Cho. Kaso lang, medyo mahirap if you're up against a Cho hit. Kasi kung magda-dive ka, pwedeng Punish. mapanish ka pa dito. Eh pag napanish pa nun, hindi naman sa... Oy! Hindi ako nagkakamali, Dave. You pick for season 5 ang Cyclops. Ang cute ni Cyclops, no? Sorry, first time ko Oo siyang nga nakita eh. dun eh. 4 lang pala daliri niya, no? Pero in reality daw, malaki si Cyclops eh. Kaya niyang hawakan yung universe ng MLBB. Oo nga, may ganang mga ano eh, may mga ganong teorya eh. Yung mga akala mo, ang pinakamalaki na, sila Minotaur. Oo, si Eve daw, ganun. Sabi, eto pala mas malaki si Cyclops. At makikita natin ang Jawhead Cyclops. Sabi mo kasi burst eh. Grabe, boss. First time din na makikita ko dito sa MDL di si Waffle, si Cyclops. Tama, kasi nakita na natin si Waffle last week eh, di ba? Pero again, Cyclops, gagana kaya ito up against that show? Medyo hindi ako pabor dahil may Shunpo para iwasan yung ultimate, yung Star Power Lockdown. Masasabi ko pala yung Star Power Lockdown sa isang MDL game. Never in a million years na ma-expect mo, no, Oo. na mababanggit mo yung ultimate na yon ng isang Cyclops. But then again, nakadepende pa rin talaga sa execution nila to. Lalong-lalo na seeding rounds tayo, yung at stake dito ay yung standing placement sa darating na plays. Okay, nagets ko agad yung idea ng Cyclops. Joy nga pala. At mukhang may first blood agad-agad. That's gonna be Nesha na nabigyan ng TNC Voltes. Mabilis ang galaw na pinapakita ng mga members ng Big Five. Na mga voltage. Ng mga Voltes. Diba? And actually, that is actually good para dito sa kanila kasi again, isang Moskov yung nabigyan nila dito. So, tingnan muna natin para kay Kuya Waffle kasi siya yung naiiba dito. So, temporal tapos naka-festival. So, with the sustainability, parang anti-spam ng skills si Waffle. Sa RG lang natin nakikita yun yung mga jungle. Temporal Rain tapos Season Hunter. Pero dahil mid lane nga si Kuya Wapol, Temporal Rain, Festival of Blood. So aasahan niya yung Festival of Blood. Kasi ayaw niyang mag-Brave Smite tulad nung ginagawa nila nila Super Prince sa Mage tsaka nila Pew, di ba? So, gusto talaga niya yung Oo. spam bato-bato talaga ng Oo. skills dito. Kasi nga naman, si Gadraico, gusto din niyang nagbabato ng mga Tama heroes. naman. So, kailangan din, kapag may binabato si Gadraico, mababatuhan din ng skills ni Wapo. Tama, pag binato ka ng bato, batoy mo rin ng bato. Hindi. Planets nga yung binabato. Tama. So, malaki talaga siya. Oo nga, kasi planets attack yung... Oo nga, malaki ka nga, Cyclops. It all makes sense Oo. para dito kay Cyclops. Pero, kanino ang magsisense ngayon? Lalong-lalo na may Turtle and Joy. Usually, kapag nakita tayo ng Joy, parang gini-give up yung mga first objectives. Hindi nagbibigay hindi kumukuha rather ng Turtle yan. Not unless, madedelay at sasamahan siya ng dalawang kampe. 4 laban sa 4. Nakatago pa si Unyokis, the Mr. Highlight Man. Gagawa pa siya ng highlight ngayon. Makakita ba tayo ng highlights mula dito kay Onyokis? Pwedeng may pagtalon na pero nandun na nga. Hindi aabutan na si Franz makakasecure ng Turtle pero mukhang tartry nilang patumbahin si Onyokis. Sinatry sustain pero hindi siya mabubuhay. Pero habang nangyayari yun, si Lazen numakaw ng isang purple buff.
sneaky lang, di ba? Akala natin yung Joy yung magi-give up ng Turtle para kumuha ng kumuha ng invade doon sa opposite side, but for the side of Gods of Edith, sila ang gumawa nun. Nakita ni Lyzen na parang egolize Parang masakit yung kung masipa man ako, manakap ako ng Joe, kuha na lang ako, nakaw na lang ako sa iba. Ang pinaka nakakatakot din kasi talaga ay si Deku. Parang kayang-kaya niyang pumatay. At kaya din talaga ng TNT Voltes dito pumatay. Kahit na si Gadraico yun, since masakit talaga dito yung magic damage onto the early ng Voltes, ima-maximize na nila yung opportunity na yun. Oh, wow! Kaya, sabi sa'yo, first time eh. First ever Cyclops out of 5 seasons. 4 seasons na nagdaan at 1 season na current. Hindi pa napipick si Cyclops ngayon pa lamang. Ngayon pa lang. So ang tanong ay mananalo ba yung first game ni Cyclops? Kaya ba? Kaya ba ng Gods of Edith paganahin ng Cyclops na yan? Because as of now, Voltes talaga eh. Yung nagko-control. Nung early pa lang din naman. Pero kasi, it's too early to say na sila talaga yung may hawak eh. Oo, okay, teka lang. Early din yata yung Early pasok din ng lang. Unstoppable Force. May sipa pa? Yun yung sinasabi mo na may Shunpo. Pero kayang umiwas lang din at si Gadraico pa yung nabigyan. Pero nakakuha din naman ng kill at si Zeno yung napunish. So that is actually good na rin para sa Gods of Edith. Kahit pa paano okay naman. Mid lane din ang nakuha kapalit ng Roamer. But still, it's gonna be TNC Voltes Page na maghahawak ng kalamangan. At around 2k gold lead and looking at the items, hatid sa atin of course ng Realme. Starlium Scythe para sa Joy. Ano na yan parang Yun na yun staple item na yan. Now what's next? Mag-Holy Crystal ba si Franz agad-agad? Parang pwede kasi sila yung lumalamang. But look at Unyokis. Kaharap din dito para sa Gods of Edith. Pero yung Voltes kasi parang ready lang din talaga siyang babagsakin dito anytime. Especially si Deku. Nandyan, 4 na miyembro kontra sa 3. Papasok pa lang din naman dun sa may bandang gilid si Lyzen pero sa may bandang itaas. Napapansin nyo sa Aray! malikit na camera, kinailangan lumayo ni Nesha. Pero dito, focus tayo sa Turtle. Naku po, ang nakita na naman si Marks at nakaiwas na naman sa possible pick-off. Sinasayaw talaga ng dalawang upunan yung Turtle na yon. Hindi tumama yung SOD down top lane. Kaya hindi makakabalik agad itong si Neza. Makukuha yung Torres sa itaas at yung Turtle ay nalilito na, nahihilo na. Nasaan daw ba ako sa inyo? Sabi ng Turtle. Dinadaan din sa mga galawan, papasok, tumama sa isa, pero yung Turtle masesecure pa rin ng Voltes yan. Flicker out mula kay Raiko, pero nandito na ngayon si Gadsu, kayo yung Gods of Edith, pero kayo yung papabagsakin, 2 membro ang mawawala. Naging numero sila. Sa harap ni Gadsu, naging stacks ng Skypiercer. Ganon ka din din. That's 2 kills. Wow. Para kay Gadsu, that's 20 stacks para sa kanya right now. Hindi ko nga sure kung yung 1 stack niya na yun. Ay hindi pa niya nakukuha yung Skypiercer. Nung nakuha niya yung 1 kill na yun. So 20 stacks pa lang naman ang Skypiercer ni Gadsu. Kaso nga lang 20 stacks pa rin yun. And you don't wanna give those stacks to a Granger. Lalong-lalo na, ang bilis niyang magsa-snowball ngayon. Sobra, di ba? Lalong-lalo na nakakuha na siya ng turret on top lane. Tapos sumasama na siya sa team fight. Oo. Yun yung nakakatakot sa mga gold laners eh. Pag alam nila na kaya na nilang sumama. So as of now, medyo hindi natin nakikita ano yung sense ng Cyclops. Ano yung sense ng isang Zohead. Kasi ang laging nagiging target si Marks. At tama ka eh. Kayang umiwas ng isang Joe. Nakakasunpo lang eh. Kung maibabato man siya, yung combo na gagawin ni Waffle, yung Star Power Lockdown tsaka Planet's Attack, ang dali lang isunpo para kay Marks. So technically, Marks is not the good or the best target at this moment. Pwede pa yung silina ni Zeno. Pwede pa nga sana. Ang kaso lang, mayayamot ka na rin kasi kay Marks. Tingnan mo, humaharap ng humaharap. Hindi siya katulad ng mga Mars na pag may nakita ka, anong chika? Si Mars, hindi. Hindi siya tulad ng mga Mars na Eto na nga. Oo. Oo nga, hindi siya ganun. Hindi siya ganon. Hindi Mars pautang yan. Mars pakita yan eh, oh. Sa Mars pasipa, ngayon lalaban na naman ang TNT Voltes. Pero ang target lang nila, yung Tori sa ibaba. Grabe yung sistemang pinapairal. One week lang na yung nag-break pero Iba ibang eh. klase. Parang nagkaroon bigla ng blueprint na sinusundan. Yung TNC Voltes Page, sino nga yung si Dr. Basta si Dr. dun sa Camping Falcon. Doctor Strange na lang para Sige, medyo si kilala Dr. natin. Kunwari. Uy, ang Aray sakit ko, na bay! ng mga bala. Tatamaan si Neja.
May arrow, pero gumilid lang ng onte para makaiwas Lazen with a fracture. Pero may flicker, Zeno mabubuhay pa rin. 7-1 para sa Voltes. At ngayon medyo nahihirapan talaga agad. So, Eden with unstoppable force. Sabay bato dun sa gilid. Mukhang maging enough naman para makakuha ng kill. Lazen trying to get another one. Unfortunately, kayang isustain ng TNC Voltes. Nasaan yung damage? Kanino manggagaling? Kahit pa tumama yung mga skills na meron si Lizen, parang pinapagpag lang ng TNC Voltes. Sila yung dito, yung mala-anime talaga yung galawan since may break time. Parang ginamit lang nila Ay! yung break time na yon para lumakas. Nag-ensayo lang sila. Wala sila nung training chamber para sa Dragon Ball, pero wala, ibang klase ang performance na pinapakita dito ng Voltes. Parang nagdaan sila no? Parang gumawa sila sa universe ng Voltes 5 na hyperbolic chamber. Diba, Wala silang ganun wala no? silang ganun. Teka lang, may conceal dito. Unstoppable force na naman. May babato ba? Nasunpo lang ulit. Imbis na Mars, ito na nga. Mars, soon po lang para makaiwas at para makalayo. May nataling dalawa pero pipiliin ng TNC Voltes. Sa full pa. Na wag muna lumaban. Nandito si Franz. Uy, aray ko! Electrifying beats. Naramdaman agad ni Onyokis. Partida. Gatot katsa yun. Nangalahati agad ang buhay niya. Isang pulso ng kidlat mula kay Franz. Nag-short circuit si Mr. Highlight Man. Medyo pumuputok-putok yung yung damage na meron dito si Franz, and ito din yung ito din yung downfall. Sabi mo nga kanina, parang makikita ba natin dito yung chemistry na magiging issue para sa may mga bagong salta, para sa may mga bagong pasok, and medyo nakikita natin siya sa Gods of Eden. Oo, dahil nga din, parang parang walang masyadong plano yung mga ikot na nagagawa nila, or it's just that sobrang planado ng ikot ng TNC Voltes na ahead of time lagi sila doon sa mga gustong puntahan ng Gods of Eden. Right now, nakaamba si Sipa, si Marks. Papasok ba? May flicker siyang pwedeng gamitin. Pero SOD! Tinamaan, sabay bato at na first down si Deku. Naghahanap pa si Lazen pero kailangan yata nila munang umuwi. Kailangan munang dumepensa dito ng Gods of Eden. TNC Voltes, medyo na-caught off guard sila sa pagkakataon na yon. Ganda rin kasi nung tama nung SOD kay Deku. Saktong-sakto na slow yung galaw niya. Parang pa nga parang tinimingan pa nga ni God Drago na, OG ba to? Parang nakapagtanong pa siya because of that slow. Nung na-slow at tinamaan, sabi niya, G ba to? Kahit sino, kahit itong CC. Yun yung buong script niya. Wow. Oh, Tapos nung tumama, G na to. Tapos nung tumama, sabi niya, sige, plikeran mo. Flicker ko, bato ko Nakapag-usap ng ganong katagal. Numbers daw nila, parang anime talaga yung mga galawan. Nasipa si Onyokis, flicker Flicker. out. Mula lang din kay Marks, focus sa defense ang Gods of Eden. Aray, Pero ko po! doon, sa gilid, si Franz ay sumasayaw lang din at TNC Voltes gets Nesha as of this moment. And ngayon, makakakatok pa sila. Kulang ng isang Gods of Eden. Mukhang bolt-in na talaga para sa TNC. Ay, teka, kumonsil pa talaga harap-harapan. Akala mo hindi kita. Pero yun, okay. Sumubok lang na mag-end push na. Pero ang sakit ng mga bala na nagmumula kay Gatsu. Pero hindi yata enough yung damage ng Gods of Eden para palayuin ng mga nagsasama-samang TNC Voltes. Pero sila na mismo ang lalayo. Sila na mismo ang magde-decide na hindi pa ipipilit. Tinatry dumepensa ng Gods of Eden with a fracture pero tinamaan ng arrow. Focus sa goal. Ngayon ang Voltes nakakuha ng 4. Si Waffle na lang matitira at uubusin nila lahat ng mga gods as TNC will vote in to get the game 1. Literal na bolt in malala para sa TNC Voltes PH. And kung